To all crazy citizens of the world, I'm Ruel. Welcome to my channel. For today's video, we're in Mount Fuji. Excited na naman ako sa ating next destination dahil mapupunta na natin ang isa sa sikat na tourist attraction sa Japan, ang Mount Fuji. At para makapunta dito, kailangan natin sumakay ng tren gamit ang JR Express na nagkakahalaga ng 25.19 euros or 1,598 pesos sa Klook. Siyempre, nag-advance booking na tayo para hassle-free ang ating travel. May kamahalan ng Fuji Excursion 71 Shinkansen ng JR Express, pero dahil limited ang time namin dito, ito ang aming best option. Tuwin mo, aabot lamang sa 2 hours and 8 minutes ang aming travel time mula sa Shinjuku Station papunta sa Mount Fuji kumpara sa iba pang mga transportation na maaring umabot ng 4 to 6 hours. At dahil minsan lang tayo magja-Japan, hindi natin palalampasin na hindi makita ang Mount Fuji. Maliban sa mabilis ang travel using the Shinkansen, napaka-convenient pa nito. Hindi mo mararamdaman na ang bilis ng takbo nito ay aabot ng 300 km per hour. Kaya hindi ka taka-taka makakapunta ka sa iyong destination in no time. Maliban pa sa ganda ng sceneries na makikita mo habang ikay nasa tren, heto na nga't natatanaw ko na ang Mount Fuji. Hindi na nga ako makapaghintay at gusto ko nang makita ang Mount Fuji ng malapitan. Akalain mo ni sa panaginip hindi ko lubos maisip na makikita ko ang Mount Fuji na dati-dati sa postcard ko lamang nakikita. Mount Fuji lang naman ang pinakamataas na stratovolcano ng Japan na may taas na 3,776 meters above sea level. Isa pa sa kamangha-mangha dito ay ang perfect cone shape nito. Katangi-tangi ang symmetrical cone shape ng Mount Fuji na animoy pinalamutian ng snow sa tuktok. Isa nga itong cultural icon ng Japan, kaya naman binibisita ito ng iba't ibang mga sightseers, hikers at mountain climbers. Ang napakagandang bulkan na ito ay minsan din tinawag na Fujisan o Sacred Place and Source of Artistic Inspiration. Kaya naman di kataka-taka na maisama ito bilang UNESCO World Heritage. Nananatiling active ang volcano na to, pero ang last eruption nito was recorded December 16, 1707 pa. At last, after more than 2 hours, nakarating rin tayo sa Kawaguchiko Station. Heto nga't hindi na mahulog ang karayom sa dami ng tao na gustong bumisita sa Mount Fuji. Dito sa Kawaguchiko Station, maaari kang mag-book ng bus papunta sa Mount Fuji na nagkakahalaga ng 210 to 290 yen at magtatagal ito ng 12 minutes. Ang mga buses dito ay nagdadatingan almost 30 minutes. Pero ubusan din ng slots kaya it's best talaga na mag-book in advance. Pero travel on a budget tayo kaya maglalakad tayo. Binisita rin natin isa sa Instagrammable spot dito sa Kawaguchiko. Ito ay ang Lawson Convenience Store kung saan tanaw mo ang Mount Fuji. Swerte pa nga tayo dahil nang pumunta ako dito, hindi pa na tinatakpan ang lugar na ito. Sa dami ng pumupunta dito, mahirap talaga magkaroon ng picture. Heto nga't nakaisa ako. At sa ating paglalakad-lakad, nakapunta rin tayo sa Lake Kawaguchiko. Isa lamang ito sa Fuji 5 lakes na sikat dito. Bagamat hindi ko nakita ang Mount Fuji mula sa direksyon ng Lake Kawaguchiko kung saan ako nakapunta, matatanaw mo daw ang Mount Fuji kung ikay mapapadpad sa northern shores nito. Gayunpaman, nabighani pa rin ako sa ganda at lawak ng Lake Kawaguchiko. Mas nakamamanga ito during cherry blossom season, usually mga mid-April, at mapapalimutin ito ng autumn colors sa first half ng November. I'm here in Lake Kawaguchiko. Hindi naman kalayuan dito ang Mount Fuji Panoramic Ropeway kung saan makikita natin ang Mount Fuji mula sa itaas. Open ang Mount Fuji Panoramic Ropeway mula alas 9 hanggang alas 4 ng hapon. Nagkakahalaga ng 900 yen para sa round trip ticket at 500 yen naman kung one way.
o mga 200 to 400 pesos. Napakadami ng tao at heto, nakakuha na rin tayo ng ticket. Dito, sasakay tayo ng isang cable car na magdadala sa atin sa itaas na isang observation point na malapit sa tuktok ng Mount Tenjo, kung saan matatanaw mo ang napakagandang Lake Kawaguchiko at syempre ang Mount Fuji. Ang ropeway din na isa ring endpoint kung saan maaari kang mag-day hike papunta naman sa Mount Mitsutoge. Hindi na nga ako makapaghintay na makarating sa tuktok nito. Talaga namang breathtaking ang views dito. Aakyat nga tayo sa tuktok ng Mount Tenjo na may taas na 1,000 meters above sea level. Heto nga't kitang-kita naman sa akin ang lubos na pagkamangha sa ganda ng aking mga nakikita. Malapit na nga tayo sa dulo ng cable car na ito. Heto lang naman ang view ng Lake Kawaguchiko mula sa tuktok ng observation deck. At patuloy pa nga tayo maglalakad para naman makita natin mula sa tuktok ang Mount Fuji. Heto nga't napakalamig na at nababalutan na ng snow ang lugar na ito. At ayan ang Mount Fuji. Mount Fuji. Hindi na nga magkamayo ang mga turista makakuha ng picture-perfect selfie with Mount Fuji. Sobrang ganda. Isa rin sa kinaliwan ko ang manong photographer na ito. Show! Excellent! Talaga namang sinuwerte tayo dahil nagpakita si Mount Fuji. May mga panahon kasi na natatabunan ito ng ulap. At tila imposible makita ang perfect cone shape nito. Kung gusto mo pang i-level up ang pagka-Instagram worthy ng iyong pictures, maaari ka rin kumuha ng larawan habang sumasakay ng swing. Tanaw-tanaw ang Mount Fuji. Heto nga't napakadaming turista ang nakapila dito. Hindi alintana ang extra 500 yen na babayaran para lang makakuha ng larawan habang nagsiswing. Hindi mo rin naman masisi dahil napakagandang picture ang makukuha mo kapag tinry mo ito. Pero para sa ating mga travel on a budget, okay na tayo sa view na nakita natin kanina. Pwede kang mag-take ng picture dun sa swing pero may 500 yen na bayad. So, huwag na lang muna. Marami naman na tayong pictures. It's really a nice experience na makita mo yung Mount Fuji na para makita mo lang sa postcards. And sobrang na-enjoy ko itong experience na to. Sulit na sulit ang binayad. At matapos natin kumuha ng napakaraming larawan at videos, heto nga't babalik na tayo pababa. At dahil nga limitado ang oras natin, kinakailangan natin pumila agad dahil napakaraming turista ang nakapila at matatagalan ka sa pagsakay mo sa cable car ito pababa. Mapapansin yung napakagagalang ng mga Hapon. Napaka-cute, di ba? Matapos nga natin makarating sa baba, talaga namang nagutom ako, kaya naman dumaan na rin ako sa 7-Eleven. 7-Eleven. Unang pinunteriya ko ang onigiri, bagamat napakaraming food choices dito at mura pa. Napakadaming mabibili dito na hindi mo makikita sa Pilipinas o sa iba pang 7-Eleven. Gutom na ako. Tulad nitong Izaki Glico strawberry drink na ito. At itatry din natin ang melon pan. Pati na rin ang mitarashi dango. Hindi na ako makapaghintay na kumain ito.
Pabalik na tayo ng Tokyo. Make sure na kapag advance booking kayo dahil kung hindi, mahihirapan kayo makasakay. Na-secure ko ang booking through Kosuko Bus na nagkakahalaga ng 2,000 yen. At dahil almost 3 hours ang biyahe, kainan time na. Una ko tinry ay ang dango, ang sweet mochi snack na napaka-sweet at savory. Gusto ko naman tinry ang sikat na Izake Glico Strawberry Drink na napakasarap naman talaga. At ang paborito ko na onigiri o tinatawag din na umusubi na isang rice ball na form into triangular or cylindrical shape. Sarap! At ang melon pan na tinatawag din na Japanese sweet bun covered in a layer of crispy cookie dough. Napaka-fluffy at napakamalasa. In Tokyo Tower. At dahil last night na nga sa Japan, hindi rin natin pwedeng palampasin na hindi pumunta sa Tokyo Tower na isa talagang landmark ng Tokyo na nagbukas noong December 23, 1958. May taas itong 1,093 feet or 333 meters na mas mataas di hamak ng 30 feet or 9 meters kumpara sa Eiffel Tower. At pag sinabing Japan, hindi mo pwedeng hindi maisip ang cherry blossoms, kaya naman napakaswerte kong makakita nito. Heto nga't hinawakan ko pa nga. Bawal pitasin ha. Don't forget to like, subscribe, and hit the bell button. Until next time, this has been Crazy as Well. Don't just be crazy, be as crazy as well. Tokyo Tower.